Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hugbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, April 4, 2025, sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. At sa ating ebanghelyo ngayong araw, nakita natin si Jesus na umiwas muna sa Judea dahil may bantang panganib sa kanyang buhay. Ngunit, hindi rin siya umatras sa kanyang misyon. Nagpunta pa rin siya sa kapistahan, hindi lantaran, kundi palihim. Maingat, mapanuri, ngunit matatag sa layunin. Ito rin ang paalala para sa atin bilang mga sundalo. Ang tunay na tagapagtanggol ay hindi lamang matapang, kundi maingat at laging handa. Sa hanay ng militar, ang tawag natin dito ay contingency planning. Paghahanda para sa war scenario o pinakamahasol o pinakamasama na maaring mangyari kahit ang layunin ay mapanatili ang kapayapaan. Hindi ito pananakot, hindi ito kahinaan, ito ay disiplina. Ugali ito ng isang professional at responsableng mandirigma. Halimbawa, sa bawat operasyon ay may primary plan, ngunit mayroon ding contingency plan. Kapag may aberya, alam mo ang plan B. Kapag may natural disaster, hindi lang relief goods ang pinaghahandaan. Pati evacuation routes, communication, security, and logistics. Ganoon din sa duty. Lagi tayong handa sa worst case scenario o pinakamasamang maaring mangyari. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa physical na labanan. Ang mas mabigat na laban ay ang labang espiritual. Ang tunay nating kaaway ay hindi tao, kundi puwersa ng kasamaan. Tukso, kasinungalingan, kasakiman, galit, takot, at kawalan ng pag-asa. Kaya habang tayo ay naghahanda sa labas, dapat ding ihanda ang loob, ang puso't kaluluwa, sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi, at paggawa ng kabutihan. Ang pananalig sa Diyos ay ang pinakamahalagang bahagi ng ating contingency plan. Dahil kahit gaano ka kahusay bilang sundalo, kung ang loob ay wala kay Kristo o wala sa Diyos, madali kang pabagsakin ng tukso at takot. Kaya tulad ni Jesus, maging maingat tayo, huwag padalos-dalos at maghanda hindi lang sa labas, kundi pati sa loob. Maging handa sa lahat ng oras, physical, mental, at higit sa lahat, espiritual. Sundalo ka ng bayan, ngunit higit sa lahat, sundalo ka ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tanggulan at lakas. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang, lalo na sa gitna ng panganib at hamon. Turuan mo kaming maging maingat at handa, hindi lamang sa labanan, kundi sa aming puso't isipan. Ihanda mo kami, hindi lang sa digmaan ng katawan, kundi sa laban kontra kasamaan at tukso. Bigyan mo po kami ng tapang na may talino at pananampalatayang buo sa iyo. Gawin mo po kaming tunay na tagapagtanggol ng bayan, ng kapwa, at ng katotohanan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.